Okay guys, yan magandang umaga. Bali sa ngayon nga pala guys, andito yung ating S168 na Life 4 battery. Yan still nakabalance yan guys para maging pantay yung ating voltage ng ating bawat cell nitong ating Life 4 battery. Bali sa ngayon nga pala guys, yan ito na yung video na bubuhin na natin tong gagawin na natin tong 12 volt. At ito yung guys yung kanyang mga case. At ito yung kanyang BMS, yung kanyang yan. Yan guys, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Okay guys, simulan na natin. Alright guys, ito siyempre, sa ngayon ay aalisin na natin tong kanyang balancing bus bar. Yan, dahil ang gagawin na natin dito guys, bubuuhin na natin tong gagawin na nating 12 volt 12 volt 43 Ah na LiPo 4 battery gamit itong S168. At ito yung guys yung kanyang mga case. Ang gagawin natin guys, yan pa square guys, yung ganyan lang guys, yan yung ganyan guys. Sa ngayon guys, ang BMS nga pala na ginamit ko guys, itong 100 daw to guys na BMS. I think hindi naman to totoo, pero subok ko na to guys, BMS na to guys. Alam kong maganda to guys kasi may built-in protection na to guys. Nakaka protect siya ng tawag doon ng short circuit protection, over voltage protection, under voltage protection, yan mga ganun guys. At ito yung guys yung kanyang BMS, yung balancing yung wire, BMS communication wire. At bali guys, nilagyan ko na ng mga terminal lugs yung kanyang dulo para ikakabit na lang natin dito sa ating S168 na LiPo 4 battery. Bali sa ngayon guys, yan meron ako ditong wire na size 10 gauge. Ito guys ay 8 gauge. Yan 8 AWG, 200 degrees Celsius yung heat resistance nga pala to guys, silicone wire. Yan. Bali ito yung ating magiging negative, may negative ng ating battery. Ayan guys, sa ngayon guys, buuhin ko lang tong S168 na LiPo 4 battery. Lagay ko lang dito guys para pakita ko sa inyo guys yung wiring connection. Bali ang gagawin nga pala natin dito guys sa ating BMS ay sa ating battery. Sorry, battery pala guys yan. Ang gagawin nga pala natin dito guys, series connection para yung 3.2 volts na voltahe ang mag-a-add silang yan, apat na yan guys na 3.2 volt ang mag-a-add yan at magiging 12.8 volt na isa na siyang 12 volts na battery. Bali magiging iisa na lang to guys. Ang gagawang series connection nga pala guys ay itong positive. Yan. Ito yung ating magiging may negative at ito yung positive ng ating cell 1 papunta dito sa magiging negative at dito sa positive. Basta ganun guys. Magiging series connection guys. Yan guys, assemblin ko lang guys. Yan mga boss, okay, natanggal ko na guys yung kanyang balancing, yan yung mga bus bar niya guys, at yung kanyang bakal na ipinang parallel natin dyan guys sa lahat ng negative at yung lahat ng ating positive. Bali sa ngayon guys, voltage check muna tayo guys kung balance na ba yung lahat ng ating cell, kung pantay-pantay na ba yung voltahe. Yan guys, tester lang natin. Negative, yan, ito yung positive 3.3. Dito naman guys sa pangalawa, yan 3.3. Halos pantay naman lahat guys. Dito naman sa pangatlo 3.3. yan. Dito naman guys, yan 3.3 guys. Bali sa ngayon guys, yan lahat guys pantay-pantay. Sa ngayon guys, buuhin ko lang guys. Bali ang series connection nga pala guys, ganito lang guys. Itong magiging main positive. Ayan, babalik ta rin naman natin guys yung pangalawang cell ng ating battery. Ayan. Bali magiging ganyan yan guys yung itsura niyan guys. Ito yung positive natin, papunta dito sa negative, yan papunta yan dyan, paganto yan guys.
Yan, paganto lang yan guys, ang series connection. Dito naman guys, papuntahin dito. Yan, mag-adds up yung kanyang voltage. Pero yung kanyang current, yung kanyang AH, same lang guys, 43 AH lang. Papuntahin dito guys, yan sa negative, papunta sa positive. Yan, ganyan lang yan guys yung ating series connection. Ito yung magiging main positive at ito naman guys yung magiging main negative. Positive yan, papunta dyan, pa dyan, papunta dito. Yan, pa ganyan guys. Yan guys yung tinatawag na series connection. Magiging siyang, yung pag series, mag-add yung voltage, pero yung AH at same pa rin guys. At kapag pinarallel naman natin guys, magiging lang siyang 3.2 volt at magiging 172 AH na yung kanyang capacity. Ganun guys kapag parallel, voltage same, pero kapag series naman guys, yung voltage ay magiging higher, pero yung kanyang AH the same pa rin guys. Yan, ganun guys. Yan guys, bali ilagay ko lang siya dito guys sa kanyang case. Yan guys. Okay guys. Bali sa ngayon guys, yan, nabuo ko na guys. Nailagay ko na siya dito sa kanyang case. Itong ating S168 na LiPo4 battery. Bali ngayon guys, ang series connection nito guys, pakita ko sa inyo guys. Ito yung ating magiging main positive. At papunta yan dito guys. Yan, main positive, papunta dito. Papunta yan dito guys. Yan. Ay, papunta dito guys sa ibaba guys. Yan. Kabit ko lang guys. Yan guys, ito yung negative, papunta dito sa positive ng another cell ng ating battery. Yan, ganyan yan guys. At ito naman guys, yan, yung battery yun guys, yung nasa ilalim. Hanapin lang natin guys, dito sa kaliwa. Yan, ito na siya guys, yan. Bali ito guys yung ating magiging ito yung positive, papunta dito sa negative. Yan guys, ganyan yan guys. Yung positive papunta sa negative. Yan, ito naman guys yung positive, yan, yan. Yung negative naman guys, papunta dito sa positive ng another cell. Yan, ganyan yan guys, yung series connection. Bali, yan, papunta na yun dito. Ito na yun guys, magiging main negative. At ito naman guys yung ating main positive. Papunta yun dyan guys yung series connection. Yan. Papunta doon sa ilalim. Papunta doon. Papunta dito. Papunta dyan. Papunta dito sa itaas. Yan. Papunta yan dito yan. Bali, kapag itinester na natin yan guys, dyan magiging na yan guys sa 12 volt. At 12.8 volt yan. Bali, testingin lang natin guys kung ilang voltage na ba. Guys, testerin natin guys kung ilan ba yung masusukat ng ating voltage dito sa ating battery. Guys, positive at negative. Yan, sa ngayon guys, yan 13.2 volt. Yan, full charge siguro to guys. 13.2 volts. Bali sa ngayon guys, yan, i-wiring connection naman natin guys yung ating itong ating BMS. Yan, pakita ko sa inyo guys. Turo ko sa iyo guys ng step by step kung paano ikabit itong BMS. Yan guys. Sa ngayon ikabit ko lang tong kanyang balancing lead. Bali dito nga pala guys sa ating BMS, kung makikita nyo itong B, yan yung ating B negative. Ikakabit lang yan natin dito sa main negative. At yung pin naman guys, ito yung ating power or yung kanyang output guys. Dito natin guys ikakabit yung ito yung output ng ating negative. At dito naman guys yung C, yan yung charge natin. Pero pwede naman dito guys sa P, kasi connected lang naman yung dalawang yan guys, para maging may charge natin itong ating S168 na LiPo4 battery. Yan guys. Ngayon guys, kabit ko lang itong kanyang balancing itong sa lead. Yan. Bali, uunahin natin dito guys sa kanyang itim. Yan, ito yung ating main negative guys. Kabit natin dito sa ating main negative. Yan guys. Wait lang. Bali, ito guys, itim natin guys. Yan, lagay natin dito sa ating main negative.
Yan guys, naikabit na natin yung ating item. Yung pangalawa naman guys, yung unang kulay pula. Yan guys, lagay natin ito guys dito sa ating battery cell number 1. Yan, ito yung magiging ating B1. Yan, dito natin yan guys sa positive ilalagay. Yan guys, naikabit na natin itong unang kulay pulang wire or yung ating B1, yung pangalawang wire. Bali yung pangatlong wire naman guys, simula dito sa itim or yung pangalawang kulay pulang wire. Ito yung ating magiging B2. Ikakabit natin ito guys sa cell number 2 ng ating battery. Yan, ito yung una at ito naman guys yung cell number 2. Hanapin natin guys yung positive, doon natin ito guys kakabit. Yan, papunta dito guys. Papunta dito. Yan, dito natin yan guys kakabit sa ating positive dito sa ilalim. Pakita ko lang guys sa inyo guys. Yan, dito natin yan guys kakabit guys. Itong ating pangatlong wire or yung ating B2. Yan, kabit lang natin guys. Sa ngayon guys, sunod naman natin guys itong pangatlong wire na kulay pula. Okay guys, naikabit na natin yung pangatlong wire galing sa kulay itim. Sa ngayon guys, yung pangatlong kulay pulang wire naman guys, kakabit naman natin, or yung pang-apat na wire galing sa kulay itim. Kakabit naman natin yan dito guys, yan. Di ba ito yung B2 ay B2 natin yan, B2 papunta yan dito guys sa isa. Yan, yung isa naman guys yan sa ibaba. Yan, dito naman natin yan guys kakabit yung B3 or yung pangatlong wire ng ating tawag dyan, yung pangatlong wire ng ating BMS, yung kulay pulang pangatlo. Yan guys, kabit lang natin dyan guys. Yan, ito na yan guys, yung pang-apat na wire galing sa kulay itim or yung pangatlong kulay pulang wire. Yan, balik kakabit natin yan dito guys. Ito yung positive guys. Yan, positive ng ating B3 cell number 3. Yan, kabit lang natin guys. Yan guys, bali sa ngayon guys, naikabit na natin guys yung B3. Sa ngayon guys, yung natitirang wire guys or yung pang-limang wire galing sa kulay itim or yung pang-apat na wire. Bali ilalagay natin yan dito guys. Yan. Kung nakikita nyo to guys, pinaglagyan natin ng B3. Yan, papuntahin dito, 'di ba yung sunod? Papunta naman yan dito guys. Yan, bali ilalagay natin yung pang-limang wire guys or yung pang-apat na wire na kulay pula. Ilalagay naman natin yan guys dito sa main positive ng ating battery. Okay guys, yan, kabit lang natin guys. Yan, lalagay natin yan dyan guys. Yan guys, naikabit na natin guys. Yan. Yan, testingin natin guys dito kung ilang voltage ba, kung tama ba yung voltage, or kapag tinister natin dito guys, yan, mag-adds up yung voltage. Pasunod-sunod yan guys, testerin natin guys. Guys, testerin natin ito guys, yung ating negative, yung itim. Testerin lang natin. Yan, yung unang cell guys dapat maging 3 volt. Yung sunod naman guys dapat maging 6. Yan, 6 volt. At yung sunod naman guys dapat maging 10 or 9. Yan, 9 volt. At yung sunod naman guys 13. Yan guys, 13.2 volts. Yan guys, tama yung ating wiring connection dito sa ating battery papunta dito sa wire ng ating BMS. Yan guys, sa ngayon guys, yung BMS naman natin guys yung ating ikabit. Yan guys, bali sa ngayon yan, tinapos ko na guys yung ating pag-install ng ating BMS dito sa ating S168 na LiPo4 battery. Yan, bali sa ngayon guys, testerin natin guys kung pareho na ba dito sa ating battery yung output nitong ating BMS. Guys, testerin lang natin guys. Ito yung ating positive guys, yan. At ito naman yung ating negative.
Positive. Yan, direct sa ating battery. Yan, 13.2 volt. Dito naman guys sa ating BMS. Tingnan natin. Negative guys, 13.2 volt. Okay guys, bali sa ngayon hanggang dito na lang guys. At sana nakatulong ang video na ito sa pagbuo ng 12 volt life for battery gamit ang S168. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakipindot naman ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para updated ka. Maraming salamat. Thanks for watching.